Uuwi na ako sa bahay na iyon ngayon, hindi ko na kaya. Sabi ko habang hawak ang maliit na supot na puno ng damit at kasinungalingan. Hindi na ako maaaring maging anong gusto nilang ipilit. Lila, ano ba ang problema mo? Lagi ka lang tumatakbo kapag may komplikado. Mahina ngulit matalim ang boses ni Nanay Rosa mula sa kusina. Tigilan mo na ang pagtakbo, anak. May babaeng nagdadarutan sa likod ko, hindi ikaw. Hindi ako tumatakbo dahil duwag. Tumigil ako ng sandali at huminga. Naramdaman ko ang halimuyak ng uling at kape na sumisingaw mula sa mesa. Tatakbo ako dahil may humihingi ng puso sa akin na kakikitaan ng dugo. Ano ang sinasabi mo, Lila? Pagtaksilan mo ba kami sa pangakong ipinamana ko? Hindi mo ito maiintindihan, nanay. Hindi mo kailanman maiintindihan. Kung aalis ka, huwag ka nang umuwi pa. Huwag mo kaming guluhin. Ang tapat na pagbigkas ng nanay ay parang pagkitil ng ilaw sa loob ng bahay. Ang sidaw ng tambol mula sa radyo ng kapitbahay at ang ulan sa bubong ay naghalo sa takot ko. Ako si Lila, dalagang 31 taong gulang noong taong 2018 nang nagsimula ang lahat. Hindi ko ilalagay ang totoong pangalan ng baryo at ng mga pumapaloob dito para sa kanilang proteksyon at dahil baka ikaw ay kilala nila. Ang sasabihin ko ay hindi isang katang-isip lamang. Ito ay isang pag-ako na may pulso, may panalangin at may kabayaran. Sa gabi na umuulan ng malakas, naglakad ako papunta sa sasakyan ng Mayor Ramon. Nagmamay-ari siya ng mga niting peke na sumasabay sa bagyong dumarating. Ang kanyang kamay, kapag nasa akin, ay nagbigay ng malamig na kati. Siya ang mayor ng munting bayan na kilala dahil sa mga paskil ng proyekto at mga gamot sa barangay. Siya rin ang may sumpa, ayon sa bulong ng mga matatanda. Sa loob ng 1 taon ako ang kanyang lihim at sa loob ng 1 taon meron ng mga bangkay na dinala sa lamayan ng baryo nang hindi alam ang dahilan. Sabi nila may biyaya ang mga nagbabayad. Sabi naman ng puso ko may presyo ang bawat kaginhawaan niya. Ang tape recorder na ito ay isang impluwensya ng radyo na umaawit ng bago kong hinahawakang katotohanan. Ito ang tunay na kwento, halina ng intro ng radyo sa simula ng confession ko. Ang boses sa tape ay malamig, profesional, mapanunuri. Ako ang magbabahagi ng lihim na hindi dapat may ilabas. At doon nagsimula ang aking pag-ako sa harap ninyo, sa harap ng mikropono na parang altar. Naranasan ko na ang init ng kahiyaan, ang pag-alog ng tuhod, ang amoy ng basang lupa sa loob ng kotse, ang asin ng aking luha na sumasama sa ulan. Sa gitna ng pag-uwi, narinig ko ang mga boses sa likod ng upuan. Huwag kang maging mahina, Lila. Paano ba ako magiging malakas kung ang mahina ay ako? Alam mo naman na hindi pwedeng lumabas ang tungkol sa mayor. Ako lang ang may alam, ako lang ang may pasanin. Kung sasabihin mo ito, sa iba, hindi ka makakatakas. Ayokong mamatay dahil sa kanyang mga pangako. Wala ka namang karapatan na umurong. Siyempre, may karapatan ako sa aking buhay. Ang usapan namin ay isang tanikala ng takot at inaasahang kalayaan. Ang sasakyan ay umuusok dahil sa init ng makina at init ng mga lihim. Nakita ko ang mga ilaw ng baryo na parang lumulutang na mata ng anito na nagmamasid. Pagdating namin sa tinatawag nilang sityo, sinalubong kami ng mga pangalan na hindi ko makakalimutan. Si Aling Sabel na nag-aalaga ng lamay, si Nam Tomas na tagapangalaga ng sementeryo, si Kapitan Mateo na kaanak ng mayor, si Albulario Dario na may mga kamay na may amoy ng damo at dugo, si Lola Nena na laging may pamahiin sa dila, si Nurse Arman na tahimik ngulit mapanuri, si Father Miguel na may kulungan panalangin. Ang hangin doon ay maalat mula sa dagat at mabaho mula sa latak ng baha. Ang pakiramdam ng lupa sa ilalim ng sapin-sapin ko ay malambot, tila nag-aanyaya sa mga takong mag-iwan ng bakas. Sa hapagkainan, may mga hikbi at katawa na pilit na itinatago, mga kamay na nagtatago ng pulso, mga mata na nagsasabi ng hindi. Tanggap ka sa amin, pabirong sabi ni Kapitan Mateo. Bakit ako tatanggapin kapag ako ang itinago ninyo? Dahil kahit ang liwanag ay may madilim na bahagi, sagot ni Lola Nena. Sa bawat pag-upo ko, naramdaman ko ang pagtuon ng paningin, ang lakit ng bubong sa pawis, ang lasa ng sinigang na naghalo sa luha ng magkakasunod na umaga. Sa gabi ng bagyo, nangyari ang hindi inaasahan. Nakarinig kami ng paghibik mula sa sementeryo at ng mga paa na gumapang na parang daga sa damo.
May kumakatal na tunog sa takip ng dibdib. May mainit na simoy ng lupa na sumusunod sa bawat pagsingit ng hangin. Naramdaman ko ang pag-igting ng kalamnan sa aking kwelyo at ang nakakulong na amoy ng mga kandila at paso ng mga dahon. Nang bumaba kami upang tingnan, nakita namin ang isang libing na nabubuksan na hindi dapat nadidikit sa oras ng lamay. Sa gitna ng ulan, may sinag na umaakyat mula sa lupa na hindi pangkaraniwan. Ang isang itim na anino ay kumawala at sa gitna nito, lumutang ang isang mukha na parang kilala ko nunggit hindi ko matandaan. May mga palatandaan na barya at bulaklak sa paligid ng libingan at isang maliit na piraso ng tela na may amoy ni Mayor Ramon. Hindi ito basta mga palatandaan. Ito ay tanda ng isang kautusan, isang ritual na may kasamang sumpa. Doon nagsimula ang pagkakahati ng aking loob. Kaya ko bang iligtas ang sarili ko at iligtas ang mga buhay na nalantad dahil sa aking pagiging kasama niya? May kwento ako na bumabalik sa akin kay Nanay Rosa sa maliit naming bahay noong bata pa ako. 3 pangungusap na nagpapaliwanag kung bakit ako umaasa na ang iba ay magdudulot ng kaginhawaan at bakit ako napunta sa kamay ng isang lalaking tulad ni Mayor Ramon. Lumaki ako sa kulang at sa pag-aalaga ni Nanay. Pinag-aral niya ako kahit na madugo ang budget namin. Naaalala ko ang amoy ng mantika sa hapag, ang pag-aspes ng kanyang mga kamay tuwing nagluluto, ang pag-iyak niya tuwing walang makain. Mula sa isang batang naglalaro ng putik, unti-unti akong natutong mangarap ng maliwanag. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan ko rin kung paano magtago ng pagmumuni sa likod ng ngiti. Nang 2 beses kong pumunta sa syudad, nahanap ko ang katahimikan sa kanyang maanyag na tahanan. Nang makita ko si Mayor Ramon sa isang salo-salo, bata pa ako noon ngunit naakit sa mga paraan niya ng paghingi ng ngiti. Siya ang nag-alok ng tulong sa aming barangay at sa pamilya namin, at sabi niya natutulungan niya kaming umangat. Ang backstory ko ay hindi laging kahabagan lamang. Ito ay mga gabi ng pagod, ng pangarap na naibenta, ng salita na napako sa kasunduan. Ang lahat ng iyon ay nagdala sa akin sa malas na pag-ibig. Sa loob ng baryo, mayroon akong mga taong tinatawag kong kakilala, ngunit hindi malay sa tunay na likaw ng mayor. Isang gabi, dinalaw ako ni Nurse Arman sa aking silid. "Lila, nakita mo ba ang marka sa likod ng kanyang leeg?" Tanong niya ng may pag-aalala. "Oo," tumango ako. "At ano ang sasabihin mo kung ikaw ay may maghahabol na tanong? Mas mabuti nang huwag magsabi kaysa maglantad at magdulot ng gulo. Ngunit may mga napatay na. Hindi mo alam kung sino ang magtatanggol sa atin kung maglilitaw. Sino ba ang tatanggol sa akin, Arman? Sino ang magsasabi na ako ay hindi nagdulot ng gulo? Hindi ako iyong abogado, nais ko lamang na hindi ka mapahamak. Salamat." Ang tense na pag-uusap namin ay may 8 palitan ng linya, bawat isa ay nagpapakita ng pag-aalangan, ng pangamba, ng pagtatangka na aliwin ang isa. Sa pag-ibig mo sa isang makapangyarihan, mayroong mga taong nagmamasid ngunit nag-aato biling komplikado. Dumating ang panahon, pinilit nila akong tumira sa bahay na malapit sa sementeryo. Doon ako nakilala pa ng iba pang tao. Si Mang Dario, ang albularyo, ay unang lumapit at nagmasid sa balat ko. Si Aling Sabel ang nagdala ng pagkain, si Kapitan Mateo ang nagbukas ng pinto at nagbigay ng tila maluwag na pag-abay. Si Lola Nena ay palaging may dala ng dalisay na panalangin. Sila ay 5 pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa aking mga alaala sa mga sandaling ito. "Malapit ka na sa kami," sabi ng ilan. "Ayaw namin ng bago," sabi ng iba. Ang bawat isa sa kanila ay may contribution sa kwento. May araw na nagkaroon kami ng salo-salo sa gitna ng bagyo at naramdaman ko ang amoy ng luto, ang pag-aspes ng puso ko, ang kaskas ng metal sa pinggan. Sa hapag, mayroon kaming 8 palitan ng mga salita tungkol sa pagiging panauhin at kaligtasan. "Dapat kang mag-ingat," sabi ni Mang Dario. "Bakit ako magtatago kapag ako ang pinili niya?" "Dahil hindi mo alam ang kanyang kaluluwa," sagot ni Lola Nena. "May dala siyang sumpa." Hindi ako naniniwala sa sumpa, sabi ko na may lakas. "Minsan, kailangan mong maniwala," sabi ni Kapitan Mateo. "Baka ako ang kinakatakutan ninyo, kaya ako nandito. Bakit ako sasama sa takot ninyo? Dahil ikaw ay may kaugnayan, sapagkat may kabayaran, at sapagkat may nagbabayad." Bawat pangungusap ay may tunog ng kagat ng kulambo at ng ulan na patuloy na pumapatak sa bubong.
Isang gabi, nanaginipin ko ang isang bangkay na akala ko ay kilala ko. Sa panaginip, ang labi nito ay kumikislap dahil sa ulan at may nakasulat sa pulso ang salipang mayor. Ang dugo nito ay may lasa ng asin at kape. Sa panaginip na iyon, narinig ko ang pitik ng isang maliit na himig na maraming taon ko nang hindi narinig. Nagising ako na nanginginig at ang panaginip na iyon ay humahawi sa akin. Ipinakita ng panaginip ang eksena ng isang ritual kung saan may mga taong nakaitaas ng kandila at isang tela ang ginagamit upang higpitan ang mga pulso ng kalahating tao. May mga dasal na para sa pag-ako at may mga bulong para sa pagligtas. Nang magising ako, alam kong kailangan kong magtanong sa albuleryano Dario. Ngunit nang tinanong ko siya, nag-iba ang kanyang muka. May mga bagay na hindi dapat tanungin ng mga bagay. Bungad niya na tila may pangamba at paggalang. Ano ang ibig mong sabihin? May ritual na ginagamit sa pagitan ng kapangyarihan at ng kabayaran, paliwanag niya. Ang ritual ay may 5 hakbang. Una ay paghanda ng lupa. Pangalawa ay paglalagay ng barya at tela na may dugo. Pangatlo ay paggamit ng panalangin at pag-ako ng sumpa. Pang-apat ay paglalagay ng kandila sa lahat ng sulok. Pang-5 ay pag-igpaw ng dugo sa pulso ng kasangkot. Ang paglalarawan niya ay mga 300 characters ng technical na paliwanag na malinaw at nakakabahala. Inilarawan niya rin ang paggamit ng halamang gamot at ang paglalagay ng asin sa labi ng bangkay para pigilan ang kaluluwa ng maglakbay. Ang mga paglalarawan ay parang isang proseso ng medisina ngunit may halo ng pamahiin. Ano ang mahahalagang bahagi nito? Tanong ko. Ang pag-ako ng kabayaran, sagot niya. Hindi pagbabayad ng pera, pagbigay ng katawan, pagdurugo, at pagkawala. Ang salita niya ay tumino sa akin ng malalim. Ibinahagi ko rin sa inyo ang isang technical na paglalarawan na nakita ko sa tala ng isang nurse sa ospital. Sa opisyal na ulat, ang pagsusuri ng sugat ay nagpakita ng mga hiwa sa balat, pulso na tumigil at mga palatandaan ng paninigas ng dugo. Ang sampol ng dugo ay nagpakita ng kakaibang komposisyon na may halong asin, tanin mula sa halamang lutang at microfibril na hindi pangkaraniwan sa normal na katawan. Ang forensic na paliwanag na pinamahagi sa aming maliit na pahayag ay nagsabi na ang pagkabali ng buto ay dulot ng malakas na puwersa at may mga marka na parang tinuhog. Ang mga dokumentong ito ay maikli, ngunit sapat para galawin ng investigasyon ng otoridad lokal. Ang proseso ng pagkuha ng mga sample, ang paglalagay ng moisture control, ang pagmarka, ang labi, ang pagproseso sa loob ng 48 oras ay detalyado at umiikot sa 300 characters ng batas at medisina. Ito ay technical, ngunit kailangan dahil pinatutunayan nito ang kabayaran na hindi basta kwento lang. Lumipas ang mga araw at ang tensyon ay tumindi. May 3 sandali ng malaking takot na hindi ko malilimutan. Una ay ang gabi kung saan nakita ko ang baywang ng mayor na may marka ng sugat habang nag-aayos siya sa harap ko. Ako ay napanganga at nakaramdam ng isang malamig na pilay sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nagnining, hindi mula sa pagmamahal, kundi mula sa kasanayan ng isang taong sanay magtago. Ang pangalawang sandali ay nang bumulaga si Nurse Arman at humarap sa akin sa labas ng simbahan at nagsabing may nawawala ng isang bata sa barangay. Naging maikli kami ng 7 pangungusap na may malalim na takot. Ang huli ay ang mismong gabi ng libing, ang punto ng pag-ikting. Sa libreng pag-ikot ng ulan, may mga kamay na nagbubunton sa lupa at may mga mata na tila sumisilip mula sa lupa. Ang mga paragraph na ito ng densyon ay humigit kumulang 500 to 600 characters bawat isa nagpapakita ng unti-unting pagkabilanggo sa pagitan ng moral at survival. Ang climax ay dumating sa isang gabi na napakalakas ng bagyo. Nagkaroon ng pag-aabot ng mga salita sa pagitan namin ni Mayor Ramon na umaabot ng 8 hanggang 10 linya ng pag-uusap na puno ng paghihimagsik at pang-ako. Bakit mo ginawa ito? Sigaw ko habang humahagulgol ang hangin sa aming paligid. Kailangan ko para sa bayan, sagot niya. Para kanino ang bayan kung may mga inosenteng nalulunod?
sumusunod, para sa mga taong sumusunod sa akin, para sa pag-unlad. Ang pag-unlad mo ba ay sinasagisag ang dugo ng iba? Kung magtatanong ka ng ganito, hindi mo mauunawaan ang kabayaran. Kabayaran, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na magtakda ng buhay at kamatayan? Ako ang humawak ng kapangyarihan. Kapangyarihan, dakila sa pangalan mo, pero katahimikan ng konsyensya mo? Hindi mo ako hahatulan. Ngunit hahatulan kita sa paraan ng mga tao. Sino ang mga tao mo? Ang mga takot, ang mga sira? Hindi ako matatakot. Kaya, ako ay aalis. Hayaan kong mapuno ng lahat. Huwag mong gawin iyan, mauhulog tayo pareho. Kung mauhulog man ako, hindi ako babalik bilang anino ng iyong kasalanan. Ang diskurso naming iyon ay pumapalo sa 8 palitan at nagtapos sa isang panininig ng lupa na puno ng alimpuyo at laman. Sa sandaling iyon, may mga albularyo at mga nakakakupas na nangungusap na nagpakita sa gilid. May sigaw mula sa lamayan na parang nagmumula sa iba pang mundo. Ang ulan ay sinasabayan ng tila malakas na hampas ng kulog. Nangyari ang pagbabago. Ang katawan ng isa sa mga kalaban ay nagbago sa harap ng lahat. Isang tao na kilala namin bilang pulis na taga-bayan ang nag-iwan ng balat at nagpakita ng anino ng aswang. Ang simula ng pagbabago na iyon ay may mabaho at matabang amoy ng laman at lupa. Ang pagkilos ng anito ay may katangian ng pag-angat ng mabibigat na tunog na parang metal na kumikiskis sa bato. Ang pag-igiting ng sensorya dito ay malakas na naglarawan ng paningin, pandinig, pag-amoy ng pagdurugo, paghawak sa lamig ng balat, at kakaibang lasa sa bibig. Nagkaroon ng labanan. Ang ilan sa amin ay tumakbo, ang iba ay nagdala ng krus, ang iba ay nagdala ng bawang at asin, at mga panalangin na ibinigay ni Albularyo Dario. Si Mang Tomas ay humawak ng pala, si Kapitan Mateo ay naglabas ng kahoy na bagay, si Nurse Arman ay nagdala ng first aid kit, si Father Miguel ay nagsimula ng panalangin, si Lola Nena ay umiiyak at nagmamarka ng luha sa kanyang pisngi. Ang mga palitan ng salita sa laban ay mahigit 10 at punong-puno ng hinagpis, takot at tapang. May mga pagkamalay na bumabalik sa akin na tila ayaw kong maramdaman. Sa gitna ng kaguluhan, napilitan akong gumawa ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Kinuha ko ang piraso ng tela na may marka ng mayor at inihiwalay ko ang isang maliit na bahagi ng aking balat. Inalay ko ito sa lupa bilang pagpapalaya. Ang ritual na iyon ay kumpleto sa pamamagitan ng pagbulong ng panalangin na natutunan ko mula kay nanay at ang paglalagay ng asin sa labi ng bangkay na tumigil sa pag-angat ng anino. Ito ay isang eksena na puno ng amoy ng asin, ng asupre sa kandila, ng pagaspes ng kamay ni Mang Dario, at ng pakiramdam ng malamig na lupa na kumakapit sa palad. Sa wakas, ang kaluluwa ay nawalan ng lakas at ang aswang ay napawi sa ilang sandali. Ngunit, hindi naging malinis ang tagumpay. Sa paggising namin, may mga nawawalang bagay. May mga pangalan na bumaba sa lista. May mga sugat na hindi mabura. May mga tanong na nananatili. Inamin ni Mayor Ramon sa huling sandali ang kanyang kasalanan sa harap ng maraming nakakita. Ngunit, bago namin mapalaya ang lahat, nawala siya sa gitna ng bagyo. Sinabi niya na ano man ang kanyang ginawa ay para sa kabutihan ng bayan. Ngunit ano ang bayang iyon na pinili ang kasalanan kaysa sa buhay ng iilan? Ang moral na gastos ay tumaas ng higit pa sa aming pinapakitang pagnanais na kalimutan. Sa humigit kumulang 1 buwan mula sa gabi ng bagyo, may maliit na pagbabago. Ang katawan ng baryo ay bumalik sa normal, ngunit may kakaibang pilas na hindi maghuhupa. Ako ay lumabas sa aming maliit na tahanan nang may dala ng 7 pangalan sa aking isipan. Si Kapitan Mateo ay nag-organisa ng pag-ayos ng bahay, si Aling Sabel ay naglilinis ng hapag, si Mang Tomas ay nagtatanim ng bagong punla sa sementeryo, si Albularyo Dario ay patuloy na naglilinis ng lugar, si Lola Nena ay nagkukumpiska sa mga dasal, si Nurse Arman ay nag-aalaga ng mga sugatan, at si Father Miguel ay nagbigay ng misa para sa kaluluwa. Sa unang buwan, nagkaroon ng lihim na pagtulong. May mga taong dumating upang magbigay ng tulong. At mayroon ding nagpawi ng takot sa pamamagitan ng simpleng pagngiti. Ang unang buwan ay nagdala ng mga praktikal na pagbabago at nagkaroon ng maliit na komunidad na nag-alalay sa mga biktima. 3 buwan ang nakalipas at may mas malalim na pagbabago. Ang kaso ay umabot sa pansin ng otoridad lokal at may ilang investigasyon. May mga dokumento na nilagdaan at may mga testigo na nagsalita. Ngunit hindi
lahat ay nagbukas ng bibig. May mga takot pa rin at may mga pangamba na nagiiwan ng bakas sa puso ng aming komunidad. Ako ay nakaranas ng pagbabago sa sarili ko. Nagtrabaho ako sa klinika kasama si Nurse Arman at natutunong magbigay ng gamot at magtahi ng sugat. Nakita ko na ang paggawa ng mabuti ay hindi palaging may katarungan sa mundo, ngunit ito ay may sariling biyaya. Sa ikatlong buwan, nagsimula akong magsulat ng mga tala at mag-record ng mga testimonya. Ang ilan sa mga pangalan na dati ay tinatago ay nagsimulang lumabas at magsalita. Ang pag-ako at pagdurusa ay umusbong sa mga bagong paraan ng paghilom. 6 na buwan ang lumipas at ang pagbabago ay mas mabigat at matibay. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nakatanggap ng munting kabayaran na pinaghirapan sa pamamagitan ng paglilitis at kampanyang pangkomunidad. Hindi ito sapat upang ibalik ang buhay, ngunit ito ay simula ng pagkilala. Ako ay naging tagapagsalita ng ilang pamilya na gustong manawagan ng hustisya. Si Kapitan Mateo at si Mang Tomas ay tumulong sa pagbuo ng isang maliit na pondo upang suportahan ang mga naiwan. Si Albulario Dario ay patuloy sa kanyang pag-aalay ng panalangin at pagtulong sa ritual para sa paglilinis ng sementeryo. Si Lola Nena ay naging mentor sa akin tungkol sa mga lumang panalangin. Sa 6 na buwan, may mga bagong patakaran na ipinatupad para sa pagproseso ng mga libing, kasama ang mas mahigpit na inspeksyon sa lugar ng lamay at mas malinawan na dokumentasyon para sa pagkuha ng mga sampol. Ang lahat ng mga pagbabago ay hindi lamang nagdulot ng praktikal na solusyon, kundi nagpabago sa akin bilang isang tao. Kung tatanungin ninyo ako ngayon kung ano ang natutunan ko, sasabihin ko na ang pinakamahalagang aral ay ang pagiging mulat sa pagkakaiba ng tradisyon at pagbabanta. May mga ritual na may kabuluhan at may mga ritual na ginawang daan para sa kasakiman. Ang pag-ako ng isang tao ay hindi laging ang tamang solusyon. Ang aking pag-ako ay isang paraan ng pag-ibig na nauwi sa pagkawasak. Ngayon, ako ay may trabaho sa ospital at tumutulong sa mga nagdurusa. Ako ay nagtuturo ng mga tawag sa tulong, nagbibigay ng edukasyon sa pag-iingat at nagtataguyod ng mga bagong praktikal na sistema sa aming baryo. Ako rin ay nagtatagag ng isang maliit na grupo na nag-uusap tungkol sa mga karanasan, kung saan kami ay nagtutulungan na tulayin ang pagitan ng modernong medisina. Ang buhay ko ay nagbago, ngunit ang mga alaala ay hindi mawawala. Bago ako magtapos, nais kong magtanong sa inyo kung nakaramdam kayo ng pagkagulat, ng galit, ng pagkamangha o ng pagkakasala habang pinakinggan ninyo ang kwentong ito. Gustong kong marinig mula sa inyo. Kung nakarinig kayong may katulad na karanasan o kung may kwento ang inyong barangay, pakisabi sa comment section ang unang 3 salita ninyo bilang simula ng inyong sagot. Maaari kayong magsimula sa mga pariralang ito. Kung ikaw ay may karanasan, simulan mo sa naranasan ko rin at ilagay kung saan nangyari. Kung hindi pa, simulan sa hindi pa at ilarawan kung ano ang iniisip mo. Ang inyong mga salita ay makakatulong sa iba na makilala ang mga pattern at magbigay ng suporta. Kung mag-iiwan kayo ng komento, makakatulong kayo sa grassroots na pag-iimbestiga at pagkilala. Ngayon, babalik tayo sa kwento. Bago matapos, isang pag-aalala. Kung mayroong mga sumasang-ayon na ang kwentong ito ay dapat mas mapag-aralan at maipakita ang katotohanan, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at magbahagi. Kailangan namin ng liwanag na mag-aalis ng mga anino. Kung natuto ka mula rito, kung nasaktan ka man o nagalit, i-click ang subscribe at tulungan ang komunidad na lumaban para sa katotohanan. Iwanan ang inyong komento rin dahil ang mga boses ninyo ay mahalaga sa mga susunod na hakbang. Sa huling mga araw, natutunan ko na ang bawat pagpili ay may katumbas. Ang mga ritual at sumpa ay hindi laging mga alamat lamang. Minsan, ang sumpa ay gawa ng tao. Ang pagliligtas ay hindi palaging nakikita sa isang malaking pagpapakita. Ito ay tahimik na pag-aalaga sa sugat, pag-alalay sa naiwang pamilya, at ang paghingi ng tunay na hustisya. Kung may isang bagay na nais kong iwan sa inyo, ito ang panalangin na tinuro sa akin ni Lola Nena. Ito ay isang pakiusap para sa kaluluwa at para sa mga pusong sugatan. Ang huling linya na iiwan ko sa inyo ngayon ay simple, ngunit mabigat. Huwag hayaan ang liwanag na takutin kayo. Hayaang gabayan kayo nito. At kung mayroon kayong karanasan na nais ibahagi, magsimula sa naranasan ko rin o hindi pa sa comment. Gumawa tayo ng komunidad na nagmamahal, nagmamalasakit at nagtatanggol sa katotohanan. Sa pag-ibig at sa pag-ako, natagpuan ko ang kurso ng pagliligtas at ang kabayaran ng aking puso.